Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga unang libro na nabasa ko from cover to cover ay ang librong pinamagatang All I Need to Learn, I Learn in Kindergarten. Isang manipis na libro lamang na kinapapalooban ng 10 bagay na ating natutunan nung tayo'y mga kinder na siyang pwede nating magamit sa ating paglaki, sa paglalakbay natin sa buhay. At ang unang nakasulat doon sa listahan ng Everything I Learned in Kindergarten ay ang kakayahang magpasalamat. To give thanks. Itinuturo pa lamang sa murang gulang sa kindergarten na mahalaga na makita ang lahat ng biyaya ng bagay bilang isang pagpapala. At dahil nakita ang bagay bilang isang biyaya, ang tanging dapat na maging tugon, walang iba kung hindi ang pagpapasalamat. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang siyang tema ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Ang ating kakayahan at kahandaan na makapagpasalamat. Sabi nila, yung utang nababayaran, although yung iba tumatakas. Pero ang utang na loob, anong ginagawa? Tinatanaw. Nang sa ganon, ang isang bagay na tinatanaw, laging naaalala. Hindi nakakalimutan. At ito po ang siyang paalala ng ating mga pagbasa. We have to thank Jesus. We have to be grateful for everything is a gift. Kaya ang unang bagay po na dapat natin matutuhan ay we need to say thank you. Bakit? Because saying thank you is a secret to happy life. All happy people are grateful people. Ito ang tinuturo ng ating mga pagbasa. Makikita lamang daw natin yung kaligayahan sa ating puso, sa ating isipan, kung marunong tayong magpasalamat. At matututuhan mong magpasalamat kung makikita mo na ang lahat ng bagay sa mundo ay regalo. Kaya alam po ninyo, kahit po may sasakyan ako, isa po sa mga bagay na malimit ko pa rin sinusubukan ay ang sumakay ng jeep o nung minibus na tumatakbo dito sa atin sa Paco. At tuwang-tuwa po ako kapag nag-aabot po ako ng pamasahe. Aayon kayo kapag sinabi ko na sa 10 pong inabot nyo ng pamasahe, maswerte na po merong 1 o 2 na nagpasalamat sa inyo. Bakit? Sa wari ko, may mga taong hindi nagpapasalamat sapagkat ang kanilang unang iniisip, tungkulin mo yan, mas malapit ka. At dahil malayo ako't nasa istribo, ikaw ang mag-aabot ng pamasahe ko. Kaya nga siguro hindi na ako magpasalamat sapagkat ang kanyang unang naisip, it is your duty. Dahil mas malapit ka sa driver, ikaw ang mag-aabot ng bayad ko. At ito ang siyang itinuturo sa atin ngayong umaga. We say thank you because gratitude is a secret of a happy life. Kaya kapatid, kapag nararamdaman mong malungkot ka, kapag nararamdaman mong parang wala kang energy, kapag parang dumadaan ka sa isang mabigat na pagsubok, baka may kulang sa buhay, ito ay ang iyong kakayahan na magpasalamat. Kaya nga po, hindi lang yung simpleng pag-abot o may nag-abot ng iyong bayad sa jeep ang dapat nating pinapasalamatan. Yung merong magbukas sa iyo ng pintuan, yung merong hayaan na ikaw siyang unang pumasok at maglakad, biyaya na yun. Pero alam ninyo, atin-atin lang naman. No? Dito po sa atin, no? Sabi po ng ating 2 seminarista, mga bisita po natin sila. Mamaya ipapakilala ko. Sabi nila, Father, kapansin-pansin po yung mga bata po, no? Malapit po sa simbahan. Kapansin-pansin, Father, no? Nung nakita po nila kami na naka-clerical, lahat po sila bumati at nag-bless. Sabi ko, yan ang trademark ng Peña. Yung mga bata, madaling turuan. Yung mga bata, laging nakakakilala. Pero alam niyo, atin-atin lang. Kung sino po yung mga matatanda, natatawa kayo, wala pa akong sinasabi. Totoo po yan. Alam niyo, wag po kayong magagalit. Malamang sabihin niyo si Father naman, napakasimple lang sinasabi pa. Yun na nga po eh. Napakasimple po nung pagsabi ng magandang umaga.
Minsan po, alam po niya, tatambay ako sa tapat, sa patio. Makikipagtinginan po ako sa mga taong dumadaan. Minsan iniisip ko, mukha ba akong pare? O baka hindi ako mukhang pare, kaya hindi ako nakilala. Pero hindi po kinakailangan maging pare yung babatiin mo upang bumati ka. Kapag nag-cross na kagad yung mata ninyo, mano bang sabihin, magandang umaga? Mano bang sabihin, kamusta ho? Ang malungkot pa po dito, ako na nga po unang bumate, yung iba, dead ma. Kaya sabi ko nga ganun, minsan patawarin ako ng Diyos. Sasabihin ko, ito naman si ate, hindi na nga kagandahan, hindi pa marunong bumate. Yun po yung aking turo sa ating mga sakristan. Sabi ko sa mga sakristan, pag mahaba ang buhok, ay kapag hindi ko agapuhan, huwag magpapahaba ng buhok. At kapag hindi kagandahan, hindi dapat sumisimangot. Kaya tunay na yung paalala na when we say thank you, it is a secret to a happy life. Pangalawa, itinuturo po sa atin na ang pagpapasalamat ay dayaan ng pagpapala. Bakit? We could never live a blessed life unless we are grateful. Uulitin ko. We could never live a blessed life unless we are grateful. Hindi tayo mamumuhay ng puno ng pagpapala kung hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob. At ito ang nangyari doon sa Siyam na napagaling ni Jesus. They were not able to live a blessed life because they have forgotten that they have been healed by God. Kaya nga po, balikan po natin yung aking unang example. Kaya siguro hindi nagpasalamat nung inabot yung bayad kasi ang kanyang katwiran, tungkulin mo yan. Kaya siguro hindi nagpasalamat o inabot ang bayad, ang kanyang unang inisip, mas malapit ka sa driver, kaya dapat ikaw ang gumawa niyan. Kaya tunay na we could never live a true blessed life. Hindi tayo maaari magpatuloy sa buhay pagpapala kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. At panghuli, ang salitang Eucharistia ay hango sa salitang Griego na Eucharistes. Ibig sabihin, to give thanks. Pansanin po ninyo, sa bawat pagdiriwang natin ng misa, walang bahagi ng ating buhay na hindi tayo nagsisimba. Halimbawa, kapag birthday, nagsisimba. Kapag nakapasa sa exam, nagsisimba. Kahit pa nga po minsan may pinagdaraanan at kahit pa namatayan, nagdiriwang ng misa. Ibig sabihin, bawat bahagi o yugto ng ating buhay, hindi lamang tayo nagdiriwang ng misa, tayo rin ay dapat nagpapasalamat. Kaya mga minamahal kong mga parishioners, isang paalala. Ang misa, isang pagdiriwang ng pasasalamat. Ang misa, hindi lamang panahon upang humingi ng ating bawat request. Ang misa, hindi lamang panahon upang lumapit kapag may mabigat na pinagdaraanan. Ang misa, hindi lamang simpleng sumbungan kapag meron tayong mabigat na pasan-pasan. Sapagkat kung ikay nagsimba, pero hindi ka naman nagpasalamat, baka hindi ka tunay na nagdiwang ng Eucharistia. Kaya nga po, napakasimple ng mensahe ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Saying thank you is not only about good manners. Di ba, no mga bata tayo, yan pong tinuturo sa atin ng ating mga magulang. Kapag mayroong ibinigay sa atin, what will you say? Thank you po. It's not only about good manners, but also saying thank you and being grateful is also about good spirituality. Sabi po ni Meister Eckhart, isang sikat na Dominican spiritual master, if the only prayer you can say is thank you, that will be enough. Kung ang tanging panalangin na kaya mong sambitin ay ang mga salita ng pagpapasalamat, sapat na yon. Ika'y nakapagdasal na. Kaya ngayong linggong ito, siguro simulan po natin ang kultura ng pasasalamat. We start and live a culture of gratitude na kung saan sa bawat bagay, pasasalamatan. Bawat biyaya, tatanawin ng utang na loob. Bawat pagpapala, titignan bilang isang regalo at tunay na biyaya. At kapag nangyari yon, lahat ng biyaya sasapat.
lahat ng biyaya hindi magkukulang sapagat nakikita ang bawat bagay bilang pasasalamat sa Diyos. Kaya po, sana po, kung meron man tayong panalangin na pwede nating pasimulan sa linggong ito, simple po lamang ang panalangin ng pasasalamat. Sigurado ako, aayon kayo, kapag sinabi kong marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yung pong araw-araw na tayo'y nakakaraos, salamat sa Diyos. Yung pong araw-araw na tayo naliligtas, gayong maraming pumapano sa ibabaw ng mundo, salamat sa Diyos. Yung wala tayong masyadong pera, pero buo at kompleto ang pamilya, salamat sa Diyos. Yung hindi ka mayaman, pero wala kang karamdaman, salamat sa Diyos. Sa kabila ng iyong kabisihan, narito ka para magsimba, hindi naman dahil ikaw ang pinakamabait, salamat sa Diyos. Truly, my dear friends, saying thank you is not only about good manners, but saying thank you and being grateful is also about good spirituality. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, isang simpleng panalangin na punong-puno ng laman. Salamat po, Panginoon. Amen.